Topic today mga kapatid ay nandito sa Matthew chapter 13 at ito ay very powerful about the kingdom of heaven. Dito natin makikita na maraming tao ang nakikinig, tama si Pastor Jay kanina, may mga nakikinig. Iba kasi Sister Edith ang napakinggan sa nakikinig. Iba ang meaning ng heard sa listen. Kasi ang hearing can be heard without attention, without intention, without desire to understand. So yun yung heard. Pag listening, you listen. You attentively listen, stop what you're doing, and you listen to the word or the words that are being said. So sinasabi mga kapatid dito sa Matthew 13, anong klaseng puso ang meron tayo? So ang Panginoong Jesus gumagamit ng mga parabola o parables, mga kwentong may mga meaning. Simple ang mga kwento, Sister Edith. So makikita natin dito mga seeds, lupa, weeds, mustard o mustard seed, treasure, pearl, fishing net. Hindi mga malalalim ang mga example Mga ordinary lang But yung central message. The kingdom of God ay dumating na, pero ang salita ay itinanim. Ang Sister Edith, ay yung puso natin. Kung papaano natin tinatanggap ang mga binhi. Ito yung parabola ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Hindi problema ang seed. There's no problem with the seed. Because inside the seed, there is a power, built-in ability to grow. Kahapon nanonood ako ng isang documentary na parang totoo ba na yung mga puno ay kayang lumago sa katawan ng tao. At nagkaroon ng isang pag-aaral ang mga engineers na of course, walang gusto mag-volunteer, Sister Edith. So, ang ginawa nila, nagtanim sila ng puno ng kawayan sa lupa at gumawa sila ng katawan na parang tao. Siguro, gel o whatever, silicone, gumawa sila ng ganon at nakita nila na yung kawayan after a few days or weeks, lumusot yung kawayan sa katawan ng tao na, well, designed like human. So, depende mga kapatid, depende ang binhi sa lupa. Ang sabi ng Matthew 13 verse 3 to 9, may nahulog sa tabi ng daan. May sa mabatong lupa, sa matitinik na lugar, at may mga magandang lupa. Pare-pareho ang seed, pareho ang sower, pero iba-iba ang resulta. Bakit? Because ang pagkakaiba mga kapatid, yung soil. Yung seed, yan yung word of God. Kaya minsan may makakarinig ka na may mga tao na talagang blessed, lalong lumalakas pag nakakarinig ng salita ng Diyos. Ganun ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Nagbibigay siya ng encouragement, nagbibigay siya ng energy, nare-replenish, nare-revive, na-energize yung ating spirito. Kaya sabi ng salita, Sister Edith, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano ba ang bibig ng Diyos? Ano ba ang salita ng Diyos? Di ba itong Biblia? And sabi pa, faith comes from hearing and hearing the word. Faith comes when you hear God speaks. Nabubuhay tayo
Humahaba ang buhay natin, lumalakas tayo kapag narinig natin ang mga salita ng Diyos. Ang tanong, anong kondisyon ang puso natin kapag nakarinig tayo ng word? May 4 na klase. Una, hard heart, matigas na puso. Matapos makarinig ng salita ng Diyos, bago pa ito pumasok, ninakaw na ng enemy. Hindi na makapasok. Walang tubig na makabaon doon sa ugat. Kaya, matigas eh. Ano ang pangalawa, mga kapatid? May mga taong every Sunday nakikinig pero wala ng penetration. Nasanay na sila sa preaching, nasanay na sila sa Bible verse, naririnig nila pero hindi na sila tinatamaan. Alam mo yung parang immune na, kumbaga sa kamay, Sister Edith, may kalyo. Alam mo yung kalyo yung kamay? Yung kahit tumawag ng mainit, hindi napapaso. Kalyado na ang kamay niya eh. Masyado ng makapal. Parang muka. Makapal na ang muka. Wala nang kahihiyan. Sorry mga kapatid sa word, hindi nagre-review si Pastor Don. Nagkanapapatapat lang. Di ba? Minsan gano'n ang buhay. At gano'n ang mga tao. Yung wala nang kinahihiyan. Hindi naman sa, mga kapatid, tayo-tayo lang at wala naman dito yung yung mga pinag-uusapan natin. Pero nagiging halimbawa lang natin, ano? May mga tao na pag mangungutang, madaling araw, susugurin ka sa bahay. Susugurin ka sa opisina. Walang pinipiling araw at panahon at lugar. Oh, di ba? Kasi wala eh. Wa-effect. Oh, yun ang hard heart. Meron naman, shallow heart. Masayang tumanggap, hallelujah, praise God. Pero talagang magpapasalamat at talagang sa akin yan, tinamaan ako. Pero pag dumating yung malalaking problema, pagsubok, pressure, bumibitaw, nawawala. Kasi yung excitement is not the same as rootedness. Hindi nagkaugat. Kasi yung ugat ang nagpapalalim eh. Alam mo sa tayo, na-discover ko, nasabi ko sa inyo, yung aking mga halaman, may maring pag tumatanda ka sa Sister Edith, nagkakaroon tayo ng mga ganong ideya eh. Nagiging mahilig ka sa mga halaman. Kaya pag tanda ko siguro, magiging plantita kami. Kasi sarap magdilim ng halaman, nakakausap mo yung halaman, di ba? Sabi ko, ba't kaya, nagdilig naman ako nung isang araw, ba't kaya yung halaman ko parang lantang gulay, parang nakikita mo yung kanilang dahon na kaganyan dati, tapos nung isang araw nakita ko, lahat sila nakahubay. Talagang kita mong parang lanta, parang hinang-hina. Nararamdaman mo ba yung kapatid? Yung kita mo yung mga dahon talaga nakababa, dati nakaganyan siya, tapos ngayon nakaganyan na sila. Nabasa ko, nag-research ako, sabi ko, anong dahilan ng pagka-lanta ng mga leaves ko? Naku, sabi sa akin ng research ko, kulang sa tubig. Kasi ang dinidilig ko lang daw pala yung dahon. Kasi yung tubig pala, dapat umaabot sa ugat. Ganon yung kapangyarihan ng ugat. Pag nakaabot sa, nung natutunan ko sa Reddit, naku, hindi na ako nalalantahan. Lagi na nakaganyan ang mga dahon ko. O, ibig sabihin, nakaabot sa ugat yung aking mga dinidilig. Ganon din yung mga tao. Kailangan, nagkakaugat tayo habang tumatagal. Hindi yung berde at berde, taon-taon, pero parehong childish pa rin. Walang nagbabago, walang iniaangat sa pananampalataya. Yung spirituality hindi lumalago. Alam mo ang tawag dyan? Dwarf Christian. Baby Christian. Kailangan laging inaamo, kailangan inaakay, kailangan laging pinapadala ng 1 kilong chiko para mag-attend sa church. Kailangan sinusundo. Pag hindi mo ako sinundo, hindi ako mag-a-attend. Pag nag-away ng asawa, hindi mag-a-attend. Parang kasama si Lord sa away. Di ba mga kapatid? Pangatlo, crowded heart. Yung masyadong maraming inaasikaso sa buhay. Yan, Sister Pelly. Naalala ko yung dati namin kasama sa bahay.
namamlansya, may kausap sa phone, nagpapadala ng box. Nako, papadala ako ng small box, yung small, medium, jumbo, may gusto pang gano'n yan, mga gano'n, di ba? Yung mga magpapadala ka ng box, jumbo, medium, small. Ay, small box lang ako, ganito, namamlansya. Nagpiprito ng isda, ay di muntik na kaming masunog. Dumating na yung bumbero, Sister Edith. Oh. Ay muntik na masunog ang bahay. Ang daming ginagawa. Sabay-sabay. Masyadong crowded. Tumubo ang seed, narinig, pero nasakal ng thorns. Ano yung mga thorns? Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ang sabi ng Panginoong Hesus, the worries of life and the deceitfulness of wealth. Yung mga alalahin niya ng buhay. Yung madayang kinang ng pera, kayamanan. Yan ay sumasakal sa seed na overpower ng karayaan ang salita ng Diyos, hindi makatubo. Hindi necessarily na kasalanan ang magtrabaho, ang magnegosyo, bahay, career, pera, o responsibilities. Pero kapag sila na ang pumosisyon sa lugar ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, Sister Edith, they can choke your spiritual life. Pwedeng ma-choke yung spiritual life. Kaya minsan, hindi kasalanan na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. There are times that it is simply too many distractions. Ang dami, busy sa lahat. Hindi na naging mayor, laging busy. Alam mo yung kasabihan sa amin, Mr. Edith, sa Batangas, lagi ka nang busy, hindi ka na nag-mayor eh. Laging busy. Amen ba mga kapatid? Pero, Sister Lorraine, nakuha mo? Di ba? Busy tayo sa lahat, pero sa Panginoon hindi. Walang time kay Lord. Kasi Lord, ang dami kong ang daming gagawin. Talaga hindi mauubos ang gagawin. Lagi may gagawin ng tao. Di ba? Yung pang-apat, good soil. Narito ang word, narinig, naunawaan, tinanggap at nagbunga ng 30-fold, 60-fold, 30 beses, 60-fold, maka-6 na pong beses, 100-fold, 100 beses. Hindi kasi pare-pareho yung bunga yung dami ng bunga. Pero, lahat ng tunay na good soil, may fruit. Kapag ang isang tao ay sinasabing matured Christian na, Sister Edith, yung naririnig mo, isinasapamuhay mo na, nagbubunga na. Amen ba? Kaya ang tanong, Panginoon, anong klaseng lupa ang puso ko? Amen ba? Matthew 13 verse 24, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Ito naman yung talinhaga sa mga damo at trigo. May farmer na nagtanim ng good seed. Pero habang natutulog ang mga tao, dumating ang enemy at nagtanim ng weeds among the weed. Nagtanong ang servants, tatanggalin po ba namin yung mga weeds, yung mga damo, yung mga panggulo? Ano sabi ng master? No. Baka pati mabunot nyo ang weed, yung trigo. Sabi ng Panginoon, let them grow both together until the harvest. Napakalalim na study. Kaya minsan tatanungin mo, Panginoon, bakit may masasamang tao pa rin? Bakit di na lang natin patayin lahat yan? Diba? Naalala mo yung kasabihan na kung gusto mong mawala ang malaria, patayin mo lahat ang lamok. Parang ganon. Bakit may injustice? Bakit may mga ipokrito o ipokrita
Bakit parang hinayaan mo, Panginoon? Bakit, why do good people suffer? Diba? Pero, bakit ang tagal? Ang tagal ng sagot ng Panginoon sa aking mga panalangin. Bakit, Sister Edith? Bakit? May harvest day eh. Darating yung pag-aani. Ibig sabihin, may judgment. Hindi forever ang injustice. Hindi forever ang kasamaan. Hindi forever na nagiging bida ang kontrabida. Pagdating ng katapusan ng serye, patay na si Paquito Diaz. Mananalo din si Fernando Po Jr. Nakukuha mo ba, Sister Edith, yung ating mga 1980s, mga batang 80s. Alam natin, pagbunot ni Fernando Po, tatamaan talaga yung kalaban, isang kasado niya lang. Kasi dumating siya, bida siya. Ganun ang buhay natin. May mga pagsubok na parang talo. Bakit ganun? Kasi nandun ka pa sa gitna ng pelikula. Hindi pa tapos ang serye. Yun ang sinasabi ng Panginoong Sus na may harvest day. May panahon ng pag-ani. Sa pag-aani, ay sabi ng Panginoon, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Darating din one day. It is only a matter of time. Nakikita ng Panginoon ang kasamaan. Kaya huwag nating ubusin ang buhay, huwag nating sayangin ang mga oras natin sa kakahusga. Sino ba ang wheat? Sino ba ang trigo? Wheat ka ba? O trigo? O ano ka ba? Damo ka ba? Tinik? Ikaw ba'y damo o ikaw ba'y trigo? At ang assignment natin, mga kapatid, is not to uproot everybody. Wala tayong karapatang bunutin ang bawat isa. Hindi ganun ang anak ng Diyos para sa akin. Ang assignment natin, si Sir Edith, ay maging manatiling tapat. Hindi ko alam. Pupunta kaya ng langit ito? Hindi ko alam. Pero, ang tanong is, sa bandang dulo, hindi naman tayo nakakaalam eh. Anong alam natin? Lahat tayo pare-parehong tao eh. Hindi naman tayo ang judge. Hindi natin kita bakit yung nakapako sa krus, nakasama ng Panginoon, at the last breath, at the last hour of His life, He accepted, He was taken to the paradise, and apparently, He was the very first man in heaven. Kasi mismo Panginoong Isus ang nagdala sa Kanya sa kalangit eh. Sabi ng Panginoon, ngayon din, sasama kita sa aking paraiso eh. Therefore, nandun na siya. Pero pag tinignan mo ang credentials niya, ang kanyang CV, ano kaya ang CV nito? Mabuting tao ba ito? Hindi. Nag-attend ng church? Hindi. Nagpabautism? Hindi. Nag-speaking of tongues ba yan? Hindi. Nagpagaling ng mga may sakit? Hindi. Nag-pray? Hindi. Buong araw, buong buhay niya, nagnakaw siya, naging masamasang tao. Pero at the end of his life, dumating yung panahon ng pag-aani, Sister Edith. Sabi rito, darating ang panahon ng pag-ani. Anihan. Judgment yun. Ang pinakamahalaga, how we end. At hayaan natin Diyos ang humusga. Wala tayong K. Matthew 13:31-32. Sa pagpapatuloy, isa pang talinhaga ang isinalaysay ng Panginoong Hesus sa kanila. Ito naman yung ang sabi, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi, ngunit pagtubo nito ay nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Kaya wag mong mamaliitin yung mga maliliit na pasimula. Kahapon ay nagkaroon kami ng konting pagkakataon na maisama ko itong aking sister-in-law na magkape-kape kami dyan sa may High Street. May nakita akong lalaking nagsisimula ng
nagbebenta ng mga, alam mo yung mga pabango na para mga Saudi, mga oud, mga pabango sa Westfield, di ba, hinahabol ka, kaya nila. For some reason, hindi ako palaging ganito eh. Uminto ako. Sabi ko, hey, I want to buy from you. Basta kwentuhan kami. Sabi niya, you know what, I'm from Syria. Hindi siya Kristiyano eh. I'm from Syria, ganito. Pero nagsisimula ako ng ganitong mga maliliit. Alam mo, meron na siyang 2 branches. Ang pangalan niya, hindi kilala eh. Mga hindi kilala. Pero, sabi ko, you know what? Nakikita ko sa iyo na magiging matagumpay ka. Kasi kita ko yung passion mo. Kita ko yung pagsisikap. Nakikita ng Panginoon, mga kapatid, yung ating pagsisikap. At pag nakita ng Diyos ang iyong pagtsatsaga, ang paggising ng maaga, pagiging tapat sa trabaho, pagiging magaling sa trabaho, ginagalingan yan eh. At ang galing naman, nadidevelop, pinag-aaralan. Paano ka gagaling? Hindi ka naman nag-aaral. Mag-aaral ka talaga. Kumuha ka ng mga courses. Amen ba? Oo. Kaya, ito ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Huwag nating maliitin ang mga maliliit na pasimula. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, the kingdom of heaven is like a mustard seed. Pinakamaliit na buto, binhi sa Israel. Pero, very significant. Parang walang, maliit lang siya, parang hindi mo papansinin, parang walang nangyayari, but when it grows, it becomes something much greater than its beginning. At ito yung mga encouragement ko sa mga taong nagsisimula pa lang. Maaaring tagapihit ka lang ng mikropono, taga-abot ka lang, taga-ayos ka lang. Maaaring song leader ka lang, maaaring backup singer ka lang. Pero malay mo, sa bandang dulo, magagamit mo pala yung ganyang expertise. Madidevelop yung iyong interpersonal skills. Madidevelop yung iyong audience impact. Yung iyong pagharap sa tao, yung communication skills. Madidevelop yung stage performance mo. Maraming nadidevelop eh. Ako naman, Sister Edith, nagsimula lang ako noon sa, bata ako, 1986. Humahawak na kami ng mikropono niya, yung mga nag-aararo sa mga nasabi ni Bishop, ay anak, nakikita kita, grade 1 ka. Pinapataas mo yung mga magsasaka doon, mga nag-aararo. Itaas nyo yung mga kamay. Tanggapin nyo sa Panginoong Jesus. Naghahanap kami ng mga bawang, yung mga, alam mo yung magsasaka sa amin, Pastor Jay, minsan yung mga bawang at saka mga sibuyas, mga kung ano mang itinanim nila, hindi nila kinukuha, singkamas. Nagkukuha ako niyan. Tinitira talaga nila yan eh. Sa Batangas yan, hindi ko alam sa ibang lugar. So, sa amin, hindi lahat nila kinukuha yan. Yan ay parang unwritten code of the farmers. Hindi lahat kinukuha. So kami mga bata na mga yagit at mga dukha, ay talagang binubungkal namin yan, Sister Edith. Naku, yung singkamas, di ba? Pag nilagyan natin ng suka, konting asin, masarap na. Pagkakakuha mo sa mga ng singkamas, yung mga nag-aararo, tanggapin nun ninyo ang Panginoong Hesus. Ito, kaya, 1986, 1980s, nagtatatawag na kami niya ng mga Bible study. 1981. Tinatawag ko na yung mga tiyahin ko, yung mga kapatid ni Bishop. Ano na ho? May Bible study na ho. Ay saan bagang ating Bible study tutoy? Ay di no sa bahay namin. Kaya yung bahay natin sa main church, katabi ng church, yun ang unang simbahan ng Maranatha. 1981, 1980. Kasi nagsimula tayo 1980 October. Na-register tayo sa SEC. Pero prior to that, nagsisimula na tayo eh. Yun namang registration sa SEC, formality eh. Pero siyempre, bago ka magsimula na ganun, establish ka na. Kaya actually, parang 1978, 1979, nagsisimula na tayo noon eh, actually. Pero yung formality sa SEC, sa Security Exchange Commission, na-register tayo noong 1980. Pero talaga nagsisimula na tayo 1978, 1977. 5 taon pa lang ako, naglalakad na ako, naghahanap na ako ng mga taong magba-Bible study. Tapos, sabi ni Pastor, Toy, ikaw ay magturo. Basahin mo lamang itong talatang ito at ipaliwanag mo. Ako naman,
marunong ako magbasa. O, anong naintindihan mo dyan? O, yan. Ano? Hindi ko akalain na gagamitin pala ako ng Panginoon sa pagsasalita ko sa harapan ng mga husgado, ng mga hurado, ng mga judges. Na-develop na yung interpersonal skills mo, yung speaking, communication, speech, communication, negotiation skills mo eh. So lahat yan mga kapatid, ganun din ang salita ng Diyos. Akala mo maliit lang siya. Ay wala naman to eh, ano lang to eh. Hindi. Yung maliit na ginagawa mo yan sa harapan ng Panginoon, kayang palakihin ng Panginoon yan. Kaya sabi rito, pagtubo noong mustard seed, tinalo pa niya yung mga halaman. Sabi rito, ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, siya na ang pinakamalaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya nakakapagpugad ang mga ibon. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Ibig sabihin, Sister Edith, sa paglago ng iyong puno, maraming mga tao ang makakapagpugad. Maraming tao ang mabibiyayaan. Di ba pag pinagpala ka ng Panginoon, Sister Cynthia, pag pinagpala ka ng Panginoon, ito mo, Sister Cynthia, nagkabisa ka dito, nagkaroon ka ng trabaho dito, pati anak mo, nakuha mo. Yung anak mo na yon, maaaring dito na siya, maging British na siya, magkaroon siya ng pamilya dito. Alam mo yung nabago mo, marami, kaya yung mga ibon, nakakapagpugad. Maraming nabibiyayaan. Amen ba mga kapatid? Kaya sabi ng Book of Zechariah, do not despise the small beginnings. Huwag mong tatawanan ang mga maliliit na pasimula sapagkat nais ng Diyos na pasimulan natin ang maliliit na gawa. And out of that little thing, nasabi ng Panginoon, kapag napagkatiwalaan ka sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa malalaking bagay. Kaya, be faithful sa mga maliliit na mga task. Maliliit na mga task. Maliliit na mga task. Yan si Pastor Jay, dati taga-organize lang yan eh. Di ba? Si Pastora Erlinda, dati taga-Bible teacher lang yan eh. Pero, hindi ko sinasabing lang na mas mababa. Pero sabihin ko, nagsimula sila sa ganoong maliliit na mga task at out of that, napagkatiwalaan sila. Pag nagpapagkatiwalaan, lumalaki. Kumbaga yung circle of circumference mo, yung influence mo, pinapalaki ng Panginoon. At maaaring nagsisimula ka pa lang na magbasa ng Bible. Maaaring isang tao lang ang ini-evangelize mo. Yang si Sister Sunshine ng Russia, tumawag yan sa akin noong isang araw. Niya, Pastor, gusto ko mag-evangelize dito sa Moscow. Paano po ba? Ito ka akong gagawin mo. Ito ka akong gagawin mo. Ito ang sasabihin mo. Ito. Hindi mo alam, Sister Edith eh. Doon sa pagtatanim mo, Kaya, many years ago, siguro, 13, 14 years ago, nagsimula lang kami ni Sister May at saka nitong yung nagdala kay Pastora Erlinda na wala na nga sa church, yung nagdala sa kanya. Yun ang mga una kong mga pinangaralan. Nagsimula kami, Sister Edith, tandang-tanda ko ito. The very first time na nag-open ako ng Bible sa UK na nag-preach ay doon sa opisina namin sa Victoria. Sunday yun, hapon. Puti, si Edna Cabigon, Sister Pastor Erlinda, kilala mo yan, naga? Tsaka yung dati niyang partner na si Amira. Amira po. Si Amira. Yan. Mga yan, tatlo lang yan. From there, sabi ko pa hindi ko alam. Tinawanan pa ako meron ako isang taong kinausap na, sabi ko, tulungan mo naman ako mag-start ng church. Kasi nandun yung desire ko na, panahon na eh. Ganun pala yun, Sister Edith. Pagka itinula ka na ng Panginoon, pag itinanim na ng Panginoon sa'yo, kahit parang hindi mo alam kung paano, basta magsimula ka. Pinuntahan ko yung taong sa isang church, tulungan mo ako magsimula ng church, tinawanan ako. Pinahiya pa ako doon sa pastor nila na, Pastor, kinukuha ako nitong si Don para magsimula ng church. Tinawanan na, para ako na nasaktan, kasi tinatawanan niya ako. Sabi ko, hindi ito magiging hadlang sa akin. Panginoon, kung talagang
ikaw ang tumawag sa akin dito, magsisimula ako. Whether may kasama ako o wala. Sa awa ng Panginoon, after 13 years, meron na tayong ganito. At marami pa tayo mga kapatid. Itong ating pagtakbo ito, Pastor Erlinda, Pastor J, Pastor Arlene, marami pang kaluluwa ang madadala ng Maranatha Church sa paanan ng Panginoon. Maraming tatanggap sa Diyos. Maraming kikilala sa Panginoon bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya wag nating mamaliitin mga kapatid. Marami mga tao ang madadala natin sa paanan ng Panginoon. Maraming kaluluwa ang dapat sana mapunta sa impyerno, pero dahil sa ating pagiging tapat, maraming tao ang lalapit, maraming tao ang magbabago, maraming tao ang magkakaroon ng pag-asa. Amen baga mga kapatid? Para na ako nagpipreach, Pastor Linda. Pero ganito talaga eh. Kaya, ganun talaga ang Panginoon. Pagka ang Panginoon ay nandoon sa binhi, kaya yung binhi, papanalangin mo yan, Panginoon, ito ay binhi. Ito ay binhi. Hindi ko alam kung nandiyan Sister May. Nandiyan ka? Hindi ko alam. Yan ay, hindi pa ito nasasabi ni Sister May. Pero ito na nasabi niya lang sa akin ito that few days ago. Nasabi niya sa akin, meron siyang kapatid na matagal nang hindi nakakapasa sa bar. 2. Si Pastor, natatandaan mo, Sister Edith, nagkwento siya sa atin, nandito siya, na si Brother Milky ay hindi matanggap-tanggap sa San Francisco. Kaya kailangan nilang mag-migrate ng 3 hours away from San Francisco. Ang pangalan ng lugar ay Fresno. Pero, yun talagang ating kinalakihan ng pamilya namin, nasa San Francisco, nasa West Coast. Sabi ni Pastor, anak, bumalik tayo ng San Francisco. Dahil nandun ang church natin eh. Meron tayong maliit na church. Church naman natin noon eh, garahe lang, parang maliit lang sa California, sa San Francisco, West Coast. Bumalik tayo doon. Mami, ang dami ko nang in-applyan ko na po lahat ng ospital. Ay hindi ako tinatanggap, Sister Edith, sabi ni Brother Milky. Hindi ako sa hindi tinatanggap. Walang sumasagot sa akin. Wala man lang sanang, sorry Milky, we are fully booked, we are fully staffed, we don't need any more employees, etc. Walang sumasagot sa kanya. Ito yung si Pastor, nagkaroon ng tipan sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kami po ay nasa Fresno pa sila, nakarating din ako doon. Malayo. Niya, Panginoon, ako po ay may anak. Ito po si Milky, ay hindi po matanggap-tanggap sa Fresno. Panginoon, ako po ay magtatanim sa inyo. Ito pong halagang ito, ay ipapangako ko sa iyo, Panginoon. Itatanim ko ito. Para kay Pastora, malaki na yon. Kasi Pastora naman, wala naman yung trabaho. Wala naman hindi naman yan businessman o businesswoman, So talagang kami, Sister Edith, na magkakapatid, kami talaga nagpapadala sa kanya. Kaya Panginoon, ako po ay magtatanim sa inyo. Ito pong binhing ito ay itatanim ko para po sa aking anak. Pero Panginoon, ito po ang tipan ko sa inyo. Yung tipan, yung covenant, yung agreement nila sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, babalik po kami ng San Francisco. Panginoon, bigyan mo po ng trabaho si Milky. Nasabi na po sa akin ng anak ko na walang sumasagot sa kanya, walang gustong tumanggap sa kanya, walang magbigay ng opportunity sa kanya. Kasi napakahirap nga naman kung wala kang trabaho. Alam mo, nagbigay siya ito yung binhi, ikananin niya, binhi. Alam mo, after 2 weeks, Sister Edith, ito ang sabi ni Pastora, after 2 weeks, 3 ospital sa San Francisco na dati niyang in-apply, na hindi naman siya nag-apply uli, ay tumawag sa kanya. Sabi ni Milky, we are on hiring now. Would you like to come? Would you like to apply? Sabi niya, oh no, I'm now in Fresno. But if you come back to San Francisco, we will offer you yung tinatawag nilang offer that you cannot resist.
Hindi lang ikaw ang tatanggapin namin. Nakita namin sa CV mo na yung asawa mo si Emilio Magsino, yan pala ay nurse din. Kayong dalawa, tatanggapin namin dito sa isa sa pinakamalaki. Kung narinig nyo naman kapatid yung parang Christ I can't remember, permanente, bas parang ganun eh. Malaking ospital. Bumalik kayo dito, bumalik kayo. Pero mo yun sa Edith, doon sa binhi na itinipan niya sa Panginoon, na wala namang tumatanggap, walang tawag, walang nihaniho, pero nung nagtanim si Pastora, ay gumawa ang Panginoon. Kaya dapat ang Panginoon, Sister Edith, ay nasa binhi. You have to be sure that God is in the seed. Because if God is in the seed, the future is bigger than what you can see today. Ginawa ni Sister May. Sister May naman, sinubukan niya rin. Eto, sinubukan niya. Sister Edith, Panginoon, ako po ay may kapatid. 2. Panginoon, hindi po sila nakakapasa ng bar. Parang ilang beses na po silang bagsak ng bar exam. Tapos ng abogasiya ay hindi makapasa. Panginoon, gagawin ko yung ginawa ng ni Mami Lita. Ako po'y magbibigay ng amount sa iyo, malaki. Para po, Panginoon, hindi ito bayad ha. Hindi ito bayad, basta itatanim ko ito sa iyo. Ipinanalangin niya, Sister Edith, yung binhi. Bakit tatanim ko ito sa iyo? Kaso mo, Sister Edith, isa rin nagsabi ha, hindi ko alam kung ano niya, Sister May. Isa rin nagsabi na ang ipinangako niya, Sister Edith, 2 beses, ang nabigay niya iisa. Hindi ko alam kung anong amount yon. Basta, sa palagay niya, ang naibigay niya ay isa. Alam mo, nung lumabas yung result ng bar exam, isa lang sa 2 niyang kapatid nakapasa. Naku po, Mr. Edith. Kaya dapat nandoon ang Diyos sa binhi. Amen ba mga kapatid? Ganon din ang Panginoon. Nagsimula siya sa mga 12 apostoles. At ngayon, Sister Edith, tingnan mo ang Christianity all over the world. Bilyon ang naabot ng Christianity. Kaya, huwag mong susukatin ang kakayahan, ang magagawa ng Diyos dahil lamang sa maliit na size na nakikita mo ngayon. Yung maliit na nakikita mo ngayon, pag pinalaki ng Diyos yan, ay baka ikaw na ang sumuko. Amen ba mga kapatid? Kaya, because, sabi niya, Panginoon, hindi ko alam. Wala kaming alam na ganito pala ang buhay. Panginoon, salamat po. Hanggang ngayon, Sister Edith, ako'y hanga sa Diyos. Sino mag-aakala? Wala naman akong may pagmamalaki, pero pinalaki tayo ng Panginoon. Talaga, at naniniwala ako mga kapatid, na habang sino man na nakakarinig sa inyo ngayon ito, kayo ay palalakihing mainam ng Panginoon. Marami pang yung mga anak ninyo magtatagumpay sa buhay. Yung mga business ninyo, yung mga plano ninyo sa buhay, palalaguin niya ng Panginoon. Maging tapat lang kayo sa maliliit lang. Huwag laging reklamo. Amen ba mga kapatid? Magpapatuloy tayo. The yeast. Ito na mga kapatid, yung verse 33. Ang talinhaga tungkol sa pampaalsa. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae. Yan. Pwede naman lalaki, Pero sabi ng Panginoon, babae. Kaya mahalaga ang role ng mga babae, mga kapatid ko. Inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Kaya, ang sabi rito, the kingdom of heaven is like a yeast mixed into the flour until it works through the whole dough. Hindi flashy ang yeast. Hindi mayabang. Hindi sa maingay. Pero may ginagawa. Pag may ginagawa tayo sa Panginoon, huwag laging maingay na parang sa lahat ang gumawa. Maganda na yung Diyos lang ang nakakaalam. Diyos lang ang nakakaalam.
May mga panahon na parang feeling mo, parang walang nangyayari sa buhay ko. But God can be working behind the scene. Ano ang sabi ng ating awit, Sister Edith? He is the miracle worker. He is the miracle worker. He is the eye opener. He is the prayer answerer. Because God can be working invisibly. Hindi mo nakikita. Hindi lahat ng ginagawa ng Panginoon dramatic. Makikita na ng Panginoon. Aba, may kausap ako nung isang araw na kaibigan ko since 1998. Biro mo, 1998, 2008, 2018, 2028. Malapit na. 28 years na hindi kami nagkita. Kakaibigan ko, lalaki, Sister Eddie, tinawagan ko. Sabi ko, pre, tawagan namin, 28 years eh. Pero mo, 28 years? 1998? 1999? 27 years, 28 years. Ikaw, pre, kumusta ka na? Sabi niya, doon. Grabe, ang ginawa sa'yo. Anong ginawa mo? Paano ka naging ganyan? Sabi ko, hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam bakit ako talagang mabuti ang Panginoon. Eh, hindi naman mang Kristiyano yung kausap ko. Siyempre, yung pakikipag-usap natin sa mga kaibigan natin, minsan iba ang teklado eh, di ba ga? Hindi ko talaga alam eh. Pero natutuwa ako sa Panginoon. Tuwan-tuwa akong makita ko sila. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng ginagawa ng Diyos ay dramatic. Sometimes, the transformation can happen quietly. Makikita na lang ng mga tao, may bago ng bahay doon sa Block 1, Lot 2. Ipinatayo ni na Don Sopronio Fernando, Doña Buding Edita Valenzuela. Di ba? Mga kapatid, ganyan eh. Di ba? Sino nagpagawa niyan, di ba? Di ba TNT yan? Ay oo, kahit TNT yan, matitinding kumita yan. Tumatabo ng pera yan. Hindi mo alam, yung TNT ang malalakas kumita. Ganyan mga kapatid. Kaya, unti-unting nagbabago ang karakter mo, mapapansin mo, sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, binabago ka ng Panginoon. Binabago ka ng Panginoon, hindi mo alam. Yan si Brother Joey, hindi ko makalimutan. Kausap niya si Brother Master Chef Brian. Sabi niya, ba't ikaw bro, paano ka napasama dito sa Maranatha? Yan, hindi ko alam eh. Basta lagi lang ako nakikinig yan kay pastor doon. Sa mga turo ng mga pastor natin, basta nakikinig lang ako, upo lang ako ng upo. Minsan nga, absent pa ako eh. Pero hindi ko alam. Binago na ako ng Panginoon. Hindi. Sa Pastor Erlinda, hindi ko alam totoo ha. Baka mali ang aking pagkakasabi o pagkakarinig. Pero yun ang nakarating sa akin. Ganun mga kapatid. Unti-unting, sa pakikinig mo ng salita ng Panginoon, parang pampaalsa ng pandesal. Di ba, pandesal pagka ginawa mo, yan ay harina lang na nakaumbok. Pero pag pinainitan mo, dahil nilagyan mo ng pampaalsa, nalaki siya. Amen baga mga kapatid. Ganon din ang pakikinig ng salita ng Diyos. Unti-unting magbabago o nagbabago ang ating character. Unti-unting lumalalim ang ating prayer life. Unti-unting nagiging dati-dati, napakamadali mong mainis. Madali kang magalit. Ngayon, parang hindi ka pa, nagbago ka na kapatid. Parang dati-dati, mainisin ka eh. Dati-dati, mainitin ang ulo mo eh. Pero ngayon, parang hindi na. Hindi na, naiinis pa rin, pero madaling mawala. Di ba ga? O, di ba? Ngayon, natututo ka ng magpasensya. Madali ka ng magpatawad. Dati-dati, pag may nakaaway ka, talagang para kang Doberman. Naglalakjo ka. Para kang si Trillanes at sino ito? Yung senador, si Lacson. Para daw Doberman. Pag nakagat, naglalakjo, hindi iniiwanan, hindi binibitawan. May mga Kristiyano, ganun din, naglalakjo. Hindi makapagpatawad, Sister Eddie. Pero dahil nakilala mo na ang Panginoon, ngayon, hindi ka na naglalakjo. Madali ka nang magpatawad. And just because you cannot see everything God is doing, that does not mean that God is doing nothing. Hindi ibig sabihin wala kang nakikita. Hindi ibig sabihin ay walang ginagawa ang Diyos. Amen? Konti pa, Pastor Jay, 3 minutes.
Verse 44, kung saan tayo abutin, ang natatagong kayamanan. Yan. Kapag nakita mo talaga ang Panginoong Hesus, lahat ng bagay, everything changes value. May isang tao na nakakita ng treasure hidden in a field. Ano ang ginawa niya? Sa kanyang saya, ibinenta niya ang lahat para mabili ang field. Mapapansin mo, Sir Eric, hindi siya nalungkot. Hindi niya sinabi, kawawa naman ako, kailangan kong ibenta ang lahat. No. Ang sabi, with joy. Ang karya ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang taong, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ibig sabihin, mga kapatid, meron siyang galak kasi naunawaan niya na what I am giving up is nothing compared with what I have found. Ano bang malaga sa buhay mo? Naku, mawawalan ka, Eddie. Ang laki ng kita pag linggo. Dapat sana kumikita ka ng 30 pounds per hour. Pero dyan sa pagkanta-kanta mo, wala ka napapala. Lengwa lang ng lechon na nakukuha mo, minsan wala pa. Naunahan ka pa. Diba? Oh. Pero, ang sabi rito, nahukay mo ang isang kayamanan na nakabaon. Ibig sabihin, na-discover mo na ito palang ginagawa kong paglilingkod sa Diyos at pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa kapwa, paggawa ng mabuti, pag-iipon ng mga makalangit na bagay. Walang katumbas. Kaya ang sabi dito, ibinenta niya lahat. Kapag ganyan mga kapatid, ang genuine encounter with Jesus. Ito yung totoong encounter. Ito yung totoong pagiging born again. Oh. Na kapag nakilala mo talaga ang Panginoong Hesus, nagbabago ang value system. Nagbabago ang mga pinapahalagahan mo, ang iyong mga priorities. Ngayon, ang gusto mo na lang, lagi mong mapangiti ang Panginoon, ma-please ang Lord. Dati, security ang pera. Pero ngayon, ang security mo ang Panginoon. Hindi ka na natatakot sa buhay. Kasama mo ang Diyos. Dati, galit, pride, and unforgiveness ang hawak mo. Pero dahil nakita mo yung treasure. Nakita mo yung treasure. Kaya mo nang bitawan ang mga bagay na dati ay ayaw mong pakawalan. Kaya ang Christianity, sabi nga, is not simply, I gave up so many. I gave up so many things for Jesus. No. Ang ating sasabihin, we found someone infinitely more valuable. Natagpuan natin ang pinakamahalagang kayamanan. Amen? At yan ay ang ating Panginoong Hesus. Itong ating natagpuan, Sister Edith, ito ang ating kayamanan. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. And God bless you. Back to you, Pastor Jay.